Ma'am Marilyn, una muna, ito pong requirement ng DOTR at LTFRB na lalagyan po ng GPS itong mga PUV na sasali po dito sa service contracting. Malinaw na po ba sa inyo kung sino magpo-provide? Meron na po bang naging ugnayan sa mga ahensyang involved sa magpapatupad po nitong service contracting? Actually, Ms. Chacha, hanggang sa ngayon po ay wala po kaming natatanggap na guidelines, MC or Memorandum Circular regarding po sa service contracting 6 na sinasabi po ng gobyerno. Hanggang sa ngayon po. So wala pa pong ugnayan sa inyo. Even nung nilabas po nila itong balitang ito, wala pong kumukontak sa grupo ninyo? Kami po ay umaasa lamang po sa mga inilalabas na mga balita, sa mga news regarding po dito. Pero sa katotohanan po, wala pa po talagang guidelines regarding sa service contracting. Oo. Ngayon po na may bagong balita na sinasabi na ito pong mga GPS devices ay magiging requirement para sa mga sasali po dito sa service contracting. Ano pong reaksyon ninyo, Miss Marilyn? Sa aking pong experience, Miss Chacha, is talaga pong requirements since service contracting 1 to 5, may requirements po talaga na GPS. Mm-mm. So ito pong sa kasalukuyan po kasi na nasa crisis po tayo, kumbaga kailangan po talaga namin yung tulong ng gobyerno para ma-provide po yung ating GPS. Kasi alam naman din naman natin na ito po ang magbibigay ng tamang report at tamang takbo ng ating mga units na ma-provide natin ng para sa serbisyo ng ating mga communiters. Oo. Miss Marilyn, para lang po mas malinaw din sa mga nakikinig at nanonood sa atin, sa grupo po ba ninyo itong mga sasakyan na kasama sa kooperatiba ninyo? Sa ngayon po ba, ilang porsyento na ang may GPS? At baka pwede nyo pong maipaliwanag sa amin, magkano po ba ang cost nito? Isang bilihan lang po ba ito or may monthly rent pa po ito? Ang ating pong mga modernized unit ay may naka-built-in na po na GPS. Ito po ay namomonitor kung nasaan po yung ating mga modern. Pero ang ating pong mga traditional unit ay wala pa po talagang nakalagay na GPS po dyan. Ang isa po nung nakaraang ako po ay magsasalita regarding sa GPS noong nakaraang service contracting 5. Opo. Ang naging cost po ng amin pong per unit ng aming GPS ay 6,800. Kaya ko po yun in-avail, which is half noon ay ipoprovide po namin para po kami ay makabitan, ay dahil sa kadahilan ng, kumbaga, one-time payment po yun. Kumbaga, kahit na 6 months bago umandar or magkaroon ng realization yung service contracting, is yan lamang po ang magiging payment. Mm-mm. Ang nangyari po kasi, sinisingil po kami ng from the time na i-provide or ikabit yung aming GPS sa aming mga traditional jeepneys, ay 6 months pa po bago kami umandar, sinisingil po kami ng another 6 months, which is 500 pesos per month. Hindi po namin nakayanan dahil 6 days lang po ang aming service contracting 5. Kaya hanggang sa ngayon may utang po kami sa GPS. Kaya kami po ay nananawagan sa ating mga provider na kung tulong po ninyo sa amin nasa marginalized group. Kasama po kami doon, ang vulnerable group. At ang ating pong bottom 40, kasama po kami sa tinatawag na sa state of emergency dahil sa ating crisis sa energy, na kami po ay tulungan at i-provide na. Kung hindi man po talaga ma-provide ng ating gobyerno ang ating pong GPS, ay sana po ay babaan at magkaroon ng pag-uusap para ma-subsidize na po ang GPS amount, or kung pwede po sana ay i-provide po nila na ikakaltas na lang po siguro dun sa amin pong kikitain. Mm-mm. Na para po maramdaman naming mga nandito na talagang apektado po kami. Kami po, simple word, naghihirap na po ang transport group. Sobra na po. Ang tinatawag po nila na vulnerable group na kasama na po talaga ang mga operators. Na kung wala pong mga tatakbo na mga drivers, wala rin po kaming kita. Sama-sama po kami dito talaga na hindi na po talaga halos
makaraos sa araw-araw po namin. So Miss Marilyn, ang malinaw doon po sa naibahagi ninyo, 6,800 yung pong binayaran nyo nun sa GPS, pero may singil pa na monthly. Magkano po yung monthly na sinisingil? 500 po since November to May. Oo. Kasi po May na po kasi na nag-run yung service contracting that time. So 6 na buwan po na magbabayad ng 500, pero after 6 months, wala na pong ibang kailangan bayaran. Wala na po kasi syempre po stop na po yung na-pull out na po yung mga GPS. Oo. Ma'am, nung pong pinarating nyo yung concern nyo sa gobyerno or naiparating nyo na po ba ito sa kanila formally? Also may mga consultation na ibahagi po namin ito pag nagtatawag sila. Kaya by this time naman po, nag-aasa po kami na matugunan naman po yung amin pong hinaing tungkol dito na maka-provide sa amin ng assistance ng tungkol dito. At sana po ang ating pong service contracting ay magsama-sama po. Lahat po sana wala ng grupo, wala ng kung sino unang magsisimula. Sabay-sabay po natin kasi ramdam po natin talaga na yung hirap. As soon as possible po sana dahil napakalaking tulong po sa kooperatiba, sa drivers operators ng programang ito ng gobyerno, lalo na sa panahon na to na talagang halos hindi na po talaga masapat or wala na po talagang, hindi ko masabi kung makaiba talaga. Talagang sobra na po. Marilyn, sa inyo bang grupo ngayon, ilan ang meron ng GPS at ready para nga sa programang ito na gustong ipatupad ng DOTR? 5 units lang po, Sir Ted, kasi yung lang po yung aming modern unit. Ang karagdagan pa po na 63 traditional units ay wala pa pong GPS. Okay, so sa ngayon dahil 5 lang ang ready, 5 lang ito kung sakasakali ang makakalahok sa programa. Nakapagparehistro na ba itong 5 ito? Hindi pa po, Sir Ted, kasi unang-una po, wala pa pong guidelines, paano po ang requirements, paano po saan ipaparehistro, at kung ano po yung aming gagawin. Nakaantabay po kami sa guidelines at kung ano man po ang guidelines na ibibigay ng gobyerno po. Okay, pero sa programang ito, kabisado nyo na ba kung magkano ang kitaan dito kung qualified nga lumahok ang inyong miyembro na may GPS? Ang binabanggit nga kasi para sa mga modern jeepney at mga UV at mga pangkaraniwan na jeepney, sa modern jeepney 40 pesos per kilometer. Sa mga pangkaraniwan o traditional 30 pesos per kilometer ang pwedeng kitain. Ito ba ay nakwenta nyo na? Alam nyo na ito? Opo, Sir Ted, nabasa ko na rin po yan na ang ating pong traditional ay 30 pesos per kilometer for maximum na 100 kilometers. Yun po yung parang maximum na tatakbuhin na ating pong mga units at 40 pesos naman po sa mga modern units po. Oo, pero sa loob ng isang araw, nakakailan bang kilometro ang mga bumabiyahing mga miyembro ninyo? Opo, 112 po kasi meron po kaming 28 kilometers ng round trip na aming pong ruta sa 2 ruta po namin. So kapag po nagdalawa sila sa umaga at 2 sa gabi, 112 po ang kanilang araw-araw na talagang tinatakbo po. Which timely naman po, sapat na pa naman na po yung 100 kilometers na masusubsidize ng government or magkakaroon ng additional compensation para sa ating mga drivers at syempre sa ating mga operators at kooperatiba po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa